Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang binatang minsang hinusgahan dahil sa uri ng kanyang trabaho. Siya ay si Samson. Naghiwalay ang nanay at tatay ko nung mga bata pa kami. Pinilit naman sana kaming itaguyod ni nanay, kaya lang nagkaroon siya ng sakit. Kaya ako na lamang ang naghanap buhay para sa aming pamilya. Dahil wala naman ako natapos, wala akong nakuha ang matinong trabaho. Sa madaling sabi, kumapit na lamang ako sa patalim, mabuhay lamang kami. Oh, dinagdagan ko yan, ha? Uy. Para sa mahusay mong performance. Salamat. Galante ka talaga. Oh, sumakay ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Naku, wag na. Sige na. Huwag ka nang mahiya. Ito naman. Hindi ka na iba sa akin. Ha? Sino yan? Si Glenn. Sino yan? Ito pa lang lalaking kinahuhumalingan mo. Glenn, huwag kang gumawa ng Ikukulong kita! Sandali! Aray, bitiwan mo ako! Iba mo siya! Huwag ka sabing gumawa ng eskandalo dito sa parking lot. Baka may makakita sa atin dito. Nakakahiya. Nakakahiya! Kung nahihiya ka ba, sana hindi ka pumatol sa callboy na to. Ay hinuhututan ka lang ng pera. Hindi ko siya hinuhututan. Nagbigay ako ng serbisyo kaya nararapat lang na bayaran niya ako. Wala nang libre sa panahon ngayon. Sumasabat ka pa, ha? Glenn, tama na. Bitiwan mo siya. Bitiwan mo si Samson. Kumpletong katawan mo. Bakit hindi ka maghanap ng matinong trabaho? At nang bibiktima ka pa ng mga matatandang walang kakayang tumanggi sa'yo? Ha? Mukhang pera ka! Hindi ka na nahiya! Sa oras na malaman kung nakikipagkita ka pa sa lalaking yun, ma, Glenn. kalimutan mo na may anak ang doktor. Glenn, I'm sorry. Ma, ilang beses na kitang binalaan. Sabi ko naman sa'yo, kung gusto mong mag-asawa uli, walang problema. Pero sana naman pumili ka ng matinong lalaki at huwag kang pumatol sa callboy na kagaya ng walang hiyang yun. Paano kung makakuha ka ng sakit sa kanya? Isa pa, paano kapag may nakakita sa'yo? Nakakahiya, ma. Glenn, naaawa lang kasi ako kay Samson. Naaawa? Oo. Bakit ka maaawa sa kagaya niya? Maayos naman ang pangangatawan. Pwedeng-pwede siyang maghanap ng matinong trabaho. Oo nga. Pero... Ma, tama na. Huwag mo na ipagtanggol ng lalaking yun. At huwag ka nang makikipagkita sa kanya. Kuya, nasan ka na ba? Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Dimple! Kuya! Oh, bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay nanay? Wala naman. Kaya lang sabi kanina, kailangan na raw natin mabayaran yung bills natin kasi patong-patong na. Huwag ka nang umiyak. Ako na bahala. May pambayad pa ba tayo? Huwag ka nang mag-alala. Ako pa ba? Natatakot ako eh. Paano kapag pinalabas tayo dito? Tapos hindi na nila ginamot si nanay. Hindi tayo palalabasin dito kasi hindi pa tayo nakakabayad. Gusto ba nilang hindi na natin bayaran yung bill natin? Kaya huwag ka nang umiyak. Kayang-kaya ito ni Kuya. Kuya, sorry ah. Wala akong maitulong sa'yo. Ano ka ba? Itong ginagawa mong pagbabantay kay nanay pagkagaling mo sa eskwelahan, hindi pa ba tulong ito? Kahit na. Tama na yan. Punasan mo na yung luha mo at bumalik ka na doon kay nanay. Baka hinahanap ka na noon. Oo, kuya. Kumusta po ang pakiramdam niyo, nanay? Ikaw na ba yung bagong doktor dito sa ward namin? Opo. Maayos naman po. Pero nagsusuka ako at nahihilo. Normal po yan kapag nag-chemotherapy. Yun nga rin po ang sabi nila. Sino pong kasama niyo rito? Wala po kayong bantay? Meron.
Yung bunso kong anak na babae, bumili lang ng niresetang gamot. Tapos yung panganay ko, umupunta rito minsan. Siya kasi yung naghahanap ng pambayad namin dito sa ospital. Ganun po ba? Napakapalad niyo naman sa anak ninyo. Sinabi mo pa, Dok. Ayoko na sanang magpagamot. Kasi alam ko mahihirapan lang kami sa gastusin. Pero ang sabi niya, kahit gumapang siya, gagawin niya para lamang gumaling ako. Napakabait po ng anak ninyo. Kung hindi sa kanya, baka matagal na ako namatay. Alam ko naman hindi na ako magtatagal. Pero dahil sa kanya, kahit papaano, nadurugtungan ang buhay ko at nakakasama ko pa sila. Hindi po lahat ng magulang binibiyayaan ng ganyang klaseng anak. Napakapalad po ninyo. Pasensya ka na, Amanda. Alam kong tumakas ka na naman sa anak mo para lang magkita tayo ngayon. Oh, wala yun, Samson. Talagang wala na kasi kung ibang malalapitan. Sabi ko naman sa iyo, one call away lang ako. Isa pa, na-miss nga kita. Ako rin, na-miss din kita. Wala naman si Clem ngayon, kaya okay lang. Baka nasundan ka na naman nun. Hindi. At saka, halos isang buwan na nga tayong hindi nagkikita eh. Kaya sigurado, hindi na yun maghihinala. Mabuti naman. Oh, wait. Oh, ayan ang bayad ko. Salamat. At saka, oo nga pala, ibinili kita ng bagong t-shirt. Wow, O, ayan. ganda. Para sa iyo yan. Kasi napapansin ko, lagi na lang yung t-shirt na yan ang suot mo. Bagay ito sa iyo. Dahil maputi ka. Kaya ayan, bagay sa iyo ang kulay blue. Salamat. Salamat. Wala man lang ba akong kiss? Yun lang pala eh. Tulungan niyo ang nanay ko! Tulungan niyo siya! Nanay! Asan ang doktor rito? Bakit wala po siya? Nahirapan ang huminga ang nanay ko! Dok! Ayan na siya, kuya! Ayan na si Doc! Ayan na! Dok, maawa kayo. Iligtas niyo ang nanay ko. Ililipat na namin siya sa... Maawa kayo. Ha? Ikaw? Kuya, bakit hindi pa rin lumalabas yung doktor? Huwag kang mag-alala. Tiyak, ligtas na si nanay. Pero, Ayun na siya, oh. Obserbahan muna namin ang nanay niyo. pero, okay na po ba siya, Doc? Sa ngayon, okay na siya. Dimple, Kuya, sige na. Kumain ka na muna sa labas. pero, Sige na. sige, kuya. Hindi ko alam na ikaw palang tinutukoy ng nanay mo nung minsan ko siyang nakausap. Nakikiusap ako. Sana wala kang mabanggit sa kanya o sa kapatid ko. Kung nanay mong malalagay sa alanganin, siguro gagawin mo rin ang lahat para iligtas siya. Wala na kaming tatay. At hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Isa pa, kailangan namin ng libo-libong pera para maipagpatuloy ang chemotherapy niya. Wala akong ibang paraan para kumita kaagad, kundi ang kasalukuyan kong trabaho. Alam ko namang mali. Pero handa akong gawin kahit ano para lamang madugtungan ang buhay ni nanay.
patawarin mo ako kung hinusgahan ka agad kita. Hindi ko alam na ganito palang kalagayan ninyo. Kung kinakailangang ibenta kong kaluluwa ko para mailigtas lamang si nanay, gagawin ko. Asan na kaya si Kuya? Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa labas ng ospital eh. Ah, ayun. Kakababa lang sa tricycle. Kuya? Kuya! Dimple! Oh, bakit nandito ka? Inaantay kasi kita eh. Kasi meron ako sasabihin sa'yo. Ano yun? May foundation daw na umako sa gastusin ni nanay sa ospital. Ha? Kaya mula ngayon, wala na tayong babayaran. Talaga? Oo, kuya. Naku, saya-saya ko nga eh. Paano nangyari yun? Basta, sabi kanina ni Doc, wag na raw nating aalalahanin yung gastusin sa ospital. Talaga? Oo. Eh, bakit ka umiiyak, kuya? May pasyente pa ako. Sabihin mo na ang sasabihin mo. Kanina ka pa nakapo rito sa loob ng kliniko. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ganito lang. Sabihin mo lang, salamat. Hindi mo naman kailangan gawin ito. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, kundi para sa nanay mo. Salamat. Eto, tawagan mo yung numerong yan. Sabihin mo, pinatatawagan ni Dr. Glenn Icaro. Sino ito? Kaibigan ko. Naghahanap ng driver. Magdadrive ako? Kung hindi ka marunong, siya na ang bahala sa'yo. Pero, Naunawaan kung gusto mong itaguyod ang pamilya ninyo. Pero may iba pang paraan. Total, hindi mo naman iisipin ang hospital bills ng nanay mo. Siguro malaking tulong ng trabahong yan. Oh, ayaw mo. bakit mo ginagawa ito? Bakit ba ang dami mong tanong? Okay ba sa iyo ang trabaho? Magsabi ka lang kung ayaw mo kasi... Hindi, tatawagan ko na itong numero. Salamat. Oy, isara mong pinto, ha? Oh, akala ko aalis ka na. Salamat uli. At sorry na rin. Hindi ko gustong pagkaperahan ng mama mo. Pero sa kabila ng lahat, tinulungan mo pa rin kami. Maraming salamat. Namatay si nanay 1 taon matapos ang pag-uusap namin yon ni Dr. Glenn. Pero masaya ko na sa natitira niyang sandali sa mundo, napakain ko siya mula sa perang kinikita ko sa isang marangal na trabaho. Ngayon, pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Totoo palang may iba pang paraan para mabuhay. Kailangan lang ng pagtsatsaga, mahabang pasensya at determinasyon. Ako po si Samson at ito ang aking buhay. Minsan man tayong balugmok sa putikan. Sikapin sana nating bumangon, kaano man ito kahirap. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Junel Beramin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na Samson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon.
Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.